Hoy, tanapin po. Tara po at samahan nyo kami sa panibagong araw na naman ng pagpipitas ng melon. Maaga na naman po kaming bumiyahe kasama ang team Kamilon na pinapangunahan ni Marlon Reyes, aka Bone Expert. Pagdating nga po namin doon sa taniman ng melon, naghihintay na po yung buyer. Kaya sinetel na rin yung bayad para maaga na rin makapag-umpisang magpitas. Pagkatapos nga pong bilangin ni Kabarag TV yung pera, dali-dali na po kaming nag-almusal. At marami-rami pong melon yung aanihin namin ngayon. Kain po tayo ng daing at buro at mga gulay yung ulam namin. Kamatayang talapia. Pagkatapos nga pong kumain, dali-dali na kaming nag-umpisa at paspasan po ito kasi medyo masama yung panahon. Medyo hindi po kasi maganda pagka naulanan yung mga melon. Madali pong mabulok tapos hirap din po sa paghahakot. Magiging madulas po yung putik. Medyo hassle nga po sa paghakot pag ganun. Doon nga po sa last vlog ko, sa pag-ani namin ng melon, may mga nag-PM po sa akin at nagtanong kung magkano daw po yung estimate na gagastusin pagka nagpatanim ka ng melon o ikaw ang naging financer. Opo mga idol, hindi naman po porke ikaw yung nagtanim ng melon, ikaw na rin po yung financer. Karahilan po kasi ang nangyayari, may magpipinance na magpapatanim ng melon at hahanap sila ng farmer na magtatanim. At ang mangyayari po, pagka kumita yung melon, hati ang labanan doon. Sa pagitan ng financer at sa pagitan ng farmer. Ilalabas po lahat ng gastos at ang matitira hahatiin po sa dalawa para kay financer at para kay farmer. At yun po ang magiging kita nila. At tungkol naman po dun sa tanong na magkano yung puhunan per ektarya at kung magkano yung estimate na kikitain. Magbibigay po ako ng sample sa inyo. Halimbawa po, humigit kumulang nasa 2 hektarya yung tataniman nyo ng melon. Kung magkakagastos po yun ng nasa 300 to 400,000 at pagka naging maganda po yung ani nyo at maganda yung presyo ng mga melon sa panahon kung kailan kayo aani, pwede pong maging doble yung ginastos nyo sa melon. Halimbawa po, 400,000 yung gastos, pwede pong mapakyaw yung mga melon nyo ng nasa 800,000. Opo, pwedeng maging doble yung pera na ginastos nyo sa melon. At ito pa po, may panahon pa na tinatawag na singit. Yung singit po, yun yung panahon na kokonti yung mga umaani ng melon. At pagka natsyempohan mo yung panahon na yon, pwedeng maging triple yung ginastos nyo. At ang pagtatanim po ng melon, inaabot din ng 3 months bago umani. Minsan po, hindi naaabot ng 3 months, pwede na ring umani. Kaya imagine niyo po, kung less than 3 months, tapos nagpatanim kayo ng melon at gumastos kayo ng 400,000, at ang estimate po natin na mapapakyaw yung melon ay 800,000, bali ilalabas po yung 400,000 sa gastos at ang matitira ay 400,000 para sa farmer at para kay financer. Bali hahatiin po yun sa dalawa. Bali magiging 200k ang parte po nila, nakita nila kada isa. Medyo mababang estimate lang po yun. Imagine niyo po, in less than 3 months, meron kayong kikitaing 200,000. Kaya hindi na po masama. Balik po tayo sa pagpipitas ng melon. Ito nga po, sa datingan namin dito, talagang pagod na pagod na. Kasi hindi po talaga biro, yung timbang din ng mga to. Talagang mababigat po. Alam niyo po ba na kada sako, tumitimbang yan ng halos 50 kilos kada sako. Minsan po mahigit 50 kilos pa kaya hindi po talaga biro ang ganitong pagpipitas ng melon. Kailangan mo din pong tiisin yung bigat at saka yung init sa pagpipitas kasi po nakasalalay din sa timbang ng mga mapipitas nyo yung kikitain nyo. Sa totoo lang po, kung mahina yung katawan mo, hindi ka po pwede dito sa trabahong to. Pero yung minsan dahil no choice na din po kaya talagang pinagtsatsagaan. Hindi naman po sinisiraan ko yung trabahong pagpipitas ng mga melon or pakwan, pero sa mga bata or kabataan na nakakanood po ng vlog ko, sana po mag-aral kayo ng mabuti. Magsikap kayo sa pag-aaral at makinig kayo sa mga magulang nyo para hindi nyo na rin maranasan ang ganitong uri ng mga trabaho kasi sobrang bigat po. Pero syempre, pagka nakuha sa tiyaga, pagka marami kang napitas, may magandang kita din naman po dito.
Lalo pagka mabait yung nagpatanim at yung nakapakyaw ng mga melon ay magbibigay naman po ng bonus yan. Shoutout po kang Bapandiso at kay Boss Antoy ng Pampanga sa laging pagbibigay ng ayuda. Siyempre po, matik na yan kay Boss Antoy. Sa mga nagtatanong po pala kung sino si Boss Antoy, siya po yung financer ng melon ng tito ko at nagbablog din po siya. Follow nyo po siya dun sa Boss Antoy ng Pampanga. Search nyo lang po sa Facebook. Dito nga po at pagod na si Kabarag TV. Kasi sobrang dami na rin po ng napitas namin. Halos mapupuno na po yung truck. Imagine nyo po yung bubuhatin mo yung mahigit 50 kilos tapos ilalakad mo ng 2 kilometro papunta dito sa kung saan sinosort yung mga melon. Kaya nga po, nasabi ko na yung mga kabataan dyan na nakakanood, mag-aral kayo ng mabuti para wag kayong matulad sa amin. Ayan po, halos hindi nyo nga matanaw yung dulo sa sobrang haba ng mga tanim na melon na to. Pero syempre, nandyan pa rin yung mga kasama ko nakangiti at ini-enjoy na lang po. Dinadaan na lang namin sa pagkain ng melon. Hindi nyo rin po naitatanong, dati rin akong naging biyahero ng melon sa Maynila, sa Mega Q-Mart. Nagtenda rin po ako ng melon doon, pero hindi lang pinalad. Medyo nalugi po. Pero matagal po kami nagtinda ng prutas dyan sa may LRA sa Quezon City, sa may Land Registration Office at sa may Department of Justice. Matagal-tagal din po kaming nagtinda dyan sa may Mega Q-Mart sa Cubao. Kaya may experience na din po kami sa pagtitinda ng prutas. Shoutout din po dito sa mga tito ko kay Bapang Edel na masisipag, kay Bapang Diso, kay Kabarag TV na laging nandyan na nanonood ng TikTok na tumutulo pa yung laway. Huwag kang mag-alala, hindi kita susumbong sa asawa mo. Ayun na nga po, sana dun sa mga nagtanong at nag-PM sa akin, sana may natutunan po kayo sa pagpapaliwanag ko tungkol sa pagtatanim at pag-aani ng melon at kung magkano yung kikitain nyo. At alam nyo pong hindi lang melon yung pwedeng itanim, marami pa pong iba. May mga nagtatanim din po dito ng mga gulay, mga pakwan, mga honeydew, iba't iba po. Pagkatapos nga pong magpitas, kumain ulit kami. Tapos, nag-dessert nga po ako ulit ng melon. Medyo nagtatain na nga po ako kakakain ng mga melon. Pero alam niyo po ba, yung melon maganda din sa katawan yan. May mga benefits din sa katawan. Pag uwi nga po sa bahay, dali-dali na naming kinayod yung mga melon na naiuwi ko na mga reject. At abangan niyo po yung vlog ko na gagawin namin itong dessert. Muli maraming salamat po sa panonood nyo at sana lagi po kayong nakaabang sa mga bidyong ina-upload namin. Salamat po at mag-iingat kayo palagi. God bless.